Hindi, para lang sa kaalaman ha. Ito ang nangyayari. Ipapakita ko sa inyo. Ha? Ito'y ano na eh. Kaya ka sabi ko sa inyo, maraming nangangatog na public official kay Marcoleta. Dahil talagang, naku po, antindi. Dahil bulgal na ngayon ang mga tiwaling opisyal. Ito papakita natin to. Napakaganda ng sinabi dito ni Magalong. Napakatagal na po ang usapin ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno, issue na madalas iniiwasan ng mga opisyal. Pwera kay Benjamin Magalong, ang alkalde ng Baguio City. Si Magalong po ang lead convener ng Mayors for Good Governance, isang grupo ng mga alkalde na sadyang pinag-uusapan ng issue ng korupsyon. At sa interview ni Magalong sa programang Storycon ng One News, dinetali ni Magalong ang kung tawagin ay anatomy of corruption sa mga public works projects. Ayon kay Magalong, ang pinakamalaking porsyento ng mga kickback ay napupunta sa politiko. 35 to 40% daw ng project cost binubulsa ng politiko. Grabe, no? Ang taas, ano? 35 to 40. So, sa isang billion. Ano, wag na isang billion. Napakahirap. 100 million. 35%. Wag na natin tingnan sa 40%. 35%. Oh, 35 million. Sa isang 100 million. Doon napupunta. Ang grabe. Di ba ang lupit? Kaya naman pala napakaraming kabit. Kaya naman pala nakakapaglaro ng sabong. Yeah, ganun kalupit. 35. Hindi lang naman po 100 million na mga proyekto. Diba? Kumbaga, sa about 100 pisong gastos ng gobyerno sa iisang proyekto, 40 pesos ang tongpats o yung patong ng politiko. 20% advanced, 15 to 20 to follow. Sino po yung politiko? Madalas daw siyang local official at malaki ang posibilidad na siya po ay congressman. Congressman. Nako po. Congressman. Lang po malinaw, hindi naman po lahat. Pero bakit unang suspect agad ni Magalong ang mga nasa Kongreso? Una, dahil sila ang may kakayanan na mag-identify at magpapondo ng mga proyekto na ilalagay sa taunang budget. Baka lang po natatandaan pa ninyo ang issue ng pork barrel na pinagbawal ng Korte Suprema noong taong 2012. Bawal na nga ang pork barrel pero ang uso naman ngayon ay congressional insertions ng mga projects sa taunang budget. At hindi po gaya ng pork barrel, ang mga insertion ay wala pong limit. At yung pork barrel may limit pa, ito wala. Ang lupit. Kaya naman pala nakikipagpatayan sila para maging congressman, no? Di ba? Kaya pala kahit yung mga mayayaman na, gusto pang maging congressman. Pangalawa, ayon kay Magalong, malaki ang kapangyarihan ng mga congressman na magrekomenda ng mga district at regional engineers sa kanilang mga jurisdiction. Grabe, importante po yan dahil ito ang mga mag-e-estimate ng project cost at sila rin ang magpapatupad ng proyekto. Ito pa, ang ilang opisyal ng implementing agency, gaya po halimbawa ng DPWH, may patong naman na 10 to 12%. Ayan, 10 to 12%. Ibig sabihin, aside from the congressman, ultimong DPWH, na directly under the president, pumapatong ng 10% to 12%. Punta na tayo sa 10%. So may 10 million. Grabe, no? Ang lupit. Tapos, Mr. President, sasabihin mo ka, mga walang niya kayo. Ikaw ang walang niya. Oo, hindi ka na nahihiya. Sa totoo lang, alam mo, naalala ko dito yung sabi ng Panginoon, yung bago mo punahin ng kapwa mo, tingnan mo yung troso nasa mata mo. Oo. Kasi puna ka ng puna doon sa ibang tao na sinisisi mo mga walang hiya. Mr. Marcos, ikaw ang walang hiya. Hindi ka na nahihiya. Nasa ilalim mo yung DPWH and yet tuloy-tuloy ang korupsyon nila, 10%. Pera ng taong bayan yan. Directly na nasa ilalim mo yan. Magagalit ka kasi may ganyang nangyayari. Ikaw, sirang walang ginagawa. Hindi ka nahihiya.
Kaya sa porsyento pa lamang ng politiko at mga korap na opisyal, kalahati agad ng project cost. Grabe. Sana. Oh. Mag-aawas ka pa ng 5% para sa ibang mga bagay gaya po ng VAT at ng insurance bond. Siyempre, hindi pa po tayo tapos. Tandaan na meron pang kontraktor na kailangan naman ay meron kahit pa paanong kita. 10 to 15% po yan ayon kay Magalong. Kaya't ang matitira na lamang sa kabuuang project cost, 30% ng original na budget. Yang 30% po ayon kay Magalong, yan na lamang ang pwedeng magamit para matuloy pa yung project. Sa bawat 100 piso ng project ng gobyerno, 30 pesos na lamang ang natitira para, for example, sementoin ng kalsada o itayo. Grabe, no? 30% na lang. Ano na mabibili mo niyan? Hindi. Ano na mabibili mo niyan? Ang tulay. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming kalsada ang lusaw kaagad kapag umihi yung palaka. Saan naman galing itong mga estima Kung palaka ba umiihi? Ikaw talaga, oo. ni Mayor Magalong? Galing daw ito mismo sa mga kontratista na kanyang nakakausap at maging sa ilang tao sa Kongreso. Isang halimbawa raw dito ay mga proyektong gaya ng solar-powered lights. Nako. Meron mga project daw na nakalista ang unit price na 157,000 pesos Naku! bawat solar lamppost. Pero ayon kay Magalong, pagkausapin mo naman daw ang supplier mismo, papatak lamang ito sa 35 to 45,000, kumpleto na po, kasama na ang kanilang tubo. So para may kumikbak Grabe, no? 35,000 lang sa 157 na ipinapasa. Para nga naman may kickback. Kaya na lang din ang bilis masira. Kita nyo, halimbawa na lang yung mga traffic lights, di ba? Ito, yung tinatawag nilang mga solar na ilaw, di ba? Pagmamalaki pa nila yun, kita nyo na dito, solar ang ating ilaw. Yung pala, putang ina, laki ng kinita ninyo. Lumiwanag. Kaya naman pala lumiwanag. Lumiwanag yung mata ninyo sa mga pera. Lupit, ano? 111,000 pesos sa bawat poste na libo-libong poste ang tinayo. Ayon kay Magalong, napakadaling i-check ang actual price laban sa project unit price dahil madaling kausapin ng mga supplier. Ang mas mahirap raw ay ang paghuli sa mga politiko na kickback dahil wala naman daw nakalagay sa kasulatan at laway lamang ang naging puhunan. Parang gusto ko yan, laway lang puhunan. Ang lupit ng mga congressman natin, ano? Hindi, alam nyo kung bakit nangyayari itong mga ganitong klaseng, Kasi, simula pa lang Doon pa lamang po sa eleksyon, matindi na ang korupsyon. Bayaran na para manalo ka. Labasan na ng pera para manalo ka. Ang hirap manalo kung ikaw isang ordinaryong Pilipino lang, kailangan mo maglabas ng malaking pera. Sabi ko nga sa inyo doon pa nga lang sa mga bara-barangay, ang laki na ng korupsyon. Wala, itong bayan na to, wala na ho talaga tayong patutunguhan. Kasi ako, nakailang eleksyon na ako na nakita na talagang pag hindi ka maglalabas ng pera, hindi ka bibitbitin ng barangay captain, hindi ka bibitbitin ng mga tao doon sa barangay, kung hindi ka maglalabas ng pera, doon pa lang, ano ka na corrupt ka na kagad Once naglabas ka na ng pera ng ganong kalaki, binabayaran mo na yung mga kapitan, para ka na rin ng urap. Di ba? Doon pa lang, antindi na ng korupsyon. Paano mababago bayan mo? Wala pa dyan yung si Comelec ganito. Di ba? Yung in charge na Comelec doon. Matindi. Diyan pa lang, syempre, pag naglabas yung politiko na yan, sa tingin ninyo, saan nila babawiin yun? Alam mo, sa bulsa lang nila yun. Siyempre, mangungurap din yan. Doon pa lang, wala na. Ubus na talaga. Sana talaga, matuunan ng pansin ito ni Marcoleta. Sana talaga, ewan ko ako, I'm really hoping that he would do yung talagang ipinangako niya. Na sa mga public official. Kasi, ewan ko ako, ito, honest, ko ito nahihiya na ako bilang isang Pilipino pag pumupunta ng ibang bansa.
nahihiya na ako kasi napaka-corrupt ng Pilipinas. Yung sabihin mong, saan ka galing? Sa Pilipinas. Naku po, corrupt yan. Makikita mo yan sa mga, ayoko na lang magbanggit, pero dun pa lang sa mga empleyadong mga Pilipino sa ibang bansa na worker galing sa Pilipinas. Kitang-kita mo na kagad yung korupsyon. Pag hindi binigyan ng tip, nagagalit. Di ba? Alam mo, eto, sabi ko nga sa inyo, kung gusto ninyo magising-gising pagdating sa issue na yan, punta kayo sa mga matitinong bansa, Singapore, Japan. Makikita nyo yung, ngayon sa Hong Kong, matindi ang pagka nalaman na corrupt ka talaga doon, makukulong ka talaga. Kaya na lang, ang tindi nung pag-asenso ng bayan Ang bilis. Yeah? Sa ibang bansa, punta kayo, eto, sabi ko nga sa inyo, marami nang lalait sa China. Pumunta kayo ngayon, mag-Google kayo, mag-YouTube kayo. Tingnan ninyo yung Shanghai, tingnan ninyo yung mga lugar sa China. Pucha, ultimong robot na pinag-uusapan. Oo, ganun katindi, robot na. Yung highway nila, alam mo yung mga napapanood mo sa pelikula na super highway? Ganun na. Ganun na katindi. And maikling panahon yan. Matindi na, electric. Walang binatbatang electric, sorry pasensya na. Nung tinitingnan, nagkaka-interest kasi ako ngayon sa mga electric vehicle Napag-iwanan ng Tesla. Siya kayo nakakita ng electric na pag nagmaniubra, hindi gumagalaw. As in, ganun lang Saka nakakita ng electric na pag dumaan sa lubak, hindi gumagalaw. Sa sobra ng suspension niya. Kinukumpara nga lagi sa Tesla. Nagmumukhang yung Tesla. Inidubog sa tubig. Grabe, sabi ko, kakaiba na ito. Paano nangyayari yung mga ganyang klaseng kasi yung gobyerno rin Pag talaga sa atin mga kababayan, ano pinag-uusapan ng presidente natin? Intrams. Gago! Ladies and gentlemen, elementary pa lang ako, meron na kaming intrams. Bakit ngayon intrams pa rin ang pinag-uusapan? Hindi, diyan ka magtataka Yung presidente natin ngayon, iniinggano niya ang Department of Education for intrams and sports. Ano ba? Kahit ipusta ko sa inyo, lahat kayong nanonood ngayon, naranasan nyo yung intrams Yan yung favorite nyo Bakit? Naka-pek-pek shorts yung mga babae dyan pag nagbabalibol Sa amin, naka-pek-pek shorts yung mga lalaki. Tuwan-tuwa yung mga badingers doon. Oh! Hindi kasi all boys kami Pasensya na. So wala, dun sa eskwela namin, walang mga pek-pek shorts ng kababaihan. So walang volleyball intrams doon. Ang intrams namin doon, puro kalalakihan. Nagbabakatan mga ethics doon. Hindi totoo. Tuwan-tuwa yung mga badingers doon Pag intrams, naka-shorts. Totoo. Di ba? Elementary pa lang, meron na tayo niyan. Bakit hanggang ngayon yan pa rin ang hiling ng presidente ng Pilipinas? Wala na. We're doomed to destruction. Alam niyo kung bakit? Basic. Simpleng paggawa ng mga proyekto sa gobyerno, antindi ng korupsyon. Sobra. Sagad sa buto. As in, matik na. It's normal. Pag hindi ka nagnakaw, you're abnormal. Totoo. Pag hindi ka pumitik dyan, it's sa opisina na nga lang Pag gumawa ka ng tama, anong sasabihin sa'yo? Sip-sip kang animal ka. Pag gumawa ka ng masama, okay yan, barkada tayo. Di ba? Ganun baligtad na mundo ngayon sa Pilipinas. Sa bagay, yan ang nakikita mo sa lintik mong gobyerno, naturalmente, yan ang may a-apply mo sa trabaho. So dito, matik na. Nakakahiya. Alam mo yun, nakakahiya na ganito ang nangyayari.
Oh, anyway, maraming salamat. Sana po magpatuloy kayo na mag-subscribe at kung pwede, mag-membership na rin kayo to support this channel. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kita-kita po ulit tayo. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang